atin, pag nag-i global tayo, this is business. Marami sa atin, nung pumasok dito, hindi po natin linya. Sino dito yung huwag kayo mahiya na nung pumasok kayo sa global, linya nyo ang networking? Linya. Merong isa, siguro may galing na kayo sa ibang networking boss. Kaya, bukod kay sir. Sino pa? Yung pag pumasok siya, 2, 3, siguro dito 4, siguro more or less mga nasa 80 tayo. Pero sa out of 80, meron lang 4 na, bago pumasok sa global, linya na nila. So, ibig sabihin, kung nasa 80 tayo, tapos may 4 na, may experience na sa networking, 76 sa inyo, walang alam sa negosyo. Tama ba yun? Yes. So, ibig sabihin, about 96% of the audience here right now, walang alam sa networking. Alam niyo, before you become successful with what you do, bago ka maging successful sa isang bagay na gagawin, kailangan, linya mo to eh. Kung ano man ang gagawin mo, kailangan maging linya mo siya. Kailangan alam mo siya. Kailangan gamay mo siya. Halimbawa, sa profession ko, engineering, electrical engineer. Bago ako makapag-practice ng electrical engineering, nagdi-design ako ng electrical layout, mga electrical machines, nagdi-design kami ng power plants, nagko-troubleshoot ng ganito, nagko-compute ng ganyan. Bago ko magawa yung trabahong ganun, dapat ba linya ko siya o hindi? Hindi. Dapat linya ko siya. Paano ko gagawin yung computation, yung formula, kung hindi ko siya naging linya muna? Meaning, before I became a professional engineer, kailangan maging linya ko muna siya. Kailangan master ko siya. Kailangan gamay ko siya. Kailangan kabisado ko siya. Kailangan alam ko siya. Tama ba yun? Yes. You could just imagine na mga nagiging engineer gagawa ng bahay niyo, whether civil or whoever, yung gagawa ng mga buildings natin, gagawa ng mga tulay. Na yung ginagawa nila yung mga tulay at building na yan, na hindi nila linya yung trabaho nila. Can you imagine that? Can you imagine? So, anong point ko? Kahit anong endeavor na gusto mong pasukin, total, nasa networking tayo. Kung gusto mong maging successful sa networking, dapat, maging linya nyo siya. Ulitin ko maging linya. Hindi ko sinabing, dapat, linya nyo siya. Ang sinasabi ko dito, dapat maging, may magic word na, maging. Hindi ko sinabi na, para maging successful ka dito, linya mo dapat to. Iba yun. Sa sinasabi ko ngayon na, dapat maging linya niya siya. And paano mo nagiging linya ang isang bagay? Paano mo siya nagiging linya? Paano mo siya nagiging cup of your tea? Paano ka nagiging expert sa isang bagay? Paano mo siya nalalaman? Paano mo siya nagagamay? Paano mo siya nakakabisado? Anong gagawin mo? Aaralan mo siya. Diyan marami nagkakamali. To a lot of people, akala nila darating ang reward sa networking nang ganun-ganun na lang. Because when I say you're successful here, syempre, pag sinabing successful ka sa networking, about 80% ng term na success, ang result, pera, kotse, result, material na bagay. But let me tell you na, ang success naman sa networking, hindi lang puro pera. Ang success sa networking, pwede may time freedom ka, pagkatamang pagkakabuild mo sa network mo, may income ka na, meron ka pa time freedom. Anyway, malalim na yung mga bagay na yun. But what I'm saying is that, kung gusto mo makuha yung result na gusto mo makuha yung mga nakukuha ng mga GA dito, gusto mo makuha yung mga 100,000 per month, hindi po basta-basta dumadating yun ng ganun-ganun na lang. Umaattend kayo ng NDO. Tama ba? Yes. Anong sabi sa NDO? 80% sa daw kukunin? Attitude. Tama? Pero let me tell you, na totoo to, attitude. But attitude is not everything. Attitude can only make a difference. Ano ibig sabihin niyan? Halimbawa, gusto mong maging magaling na mga awit. Magaling na mga awit ikaw. Gusto mong maging senior. Gusto mong, basta gusto mong maging famous pagdating sa in singing. Tanong mo sa inyo, by having a positive attitude, magiging good singer ka ba? Ha? Kung lahat na ng positive attitude sa buong mundo, nasa iyo na, magiging singer ka ba o hindi? Ha? Hindi. Dapat kahit paano meron kang skills. Tama ba? Kahit maghapon mong isipin na positive ako, magiging singer ako. Maghapon mong isipin, for the next 5 years, magiging magaling na singer ka? Hindi. Dapat,
whether you like it or not, meron ka kahit papano skills. And yun, kailangan ma-develop mo yun dito. Before you even become successful in this business, kailangan ma-develop mo yung skills na kailangan before you become really, really wealthy here. The good thing about that, maganda naman dito kasi, katulad ng sinabi ko, hindi ibig sabihin linya mo siya pag pinasok. Magiging linya mo siya kasi available naman lahat ng information. Ang kailangan mo lang, katulad ng sinasabi namin sa NDO, magkaroon ka ng good learning attitude. Ang purpose ng pagkakaroon ng good learning attitude, hindi para matuto ka lang. Ang i-goal nyo dito, huwag yung matuto ka lang. Ang i-goal mo dito, alam nyo kung ano? Maging magaling ka na network marketer. Kasi alam mo, may kasabihan na winners are experts. Ibig sabihin, ang mga karamihan ng mga nananalo, karamihan ng mga nagtatagumpay, yung mga expert lang. And totoo yan. Yung mga nagtagumpay ng distributor dito, ladies and gentlemen, they are experts. Paano sila naging experts sa ginawa nila? Simple lang, pinag-aralan, in-apply, until such time na maging master sila ng ginagawa nila. So dito, it's very important na ngayon pa lang, i-mindset ko na kayo, kaibigan, dapat dito meron kayong tamang foundation. Dapat, you have to improve your craftsmanship. Marami kayong kailangan pag-aralan dito. Ang very simple na pag-aaralan dito, si Bemboy. Ayan, okay. So, di ba, yun yung mga basic na kailangan pag-aralin sa ating nanyo. Dito sa negosyo ko, very simple pa ituturo ko na kailangan yung pag-aralin. Alam niyo ba sa business na to, dapat matuto kayo mag-explain ng OPP. Alam niyo ba yun? Yes. Alam niyo ba yun? Yes. Kasi sa mga hindi nakakaalam, sinasabi ko na sa inyo ngayon, dapat matuto kayo mag-isa na i-explain yung bilog-bilog na in-explain ng speaker. Not necessarily na mag-speak ka. What I'm saying is kaya mo dapat i-explain yun sa mga prospect mo, kahit sa papel lang. Kasi, totoo po yung sinasabi namin na sa una, ang trabaho mo magdala lang. Pero remember the term, sa una lang yun. Hindi pwedeng magiging GA ka na wala kang ibang gawin kundi magdala. Ha? Do you expect na magiging GA ka na wala kang ginagawa kundi magdala? Hindi po. Isa lang yan sa mga maraming bagay na pag-aaralan mo. Alam niyo naman na kailangan dito sa negosyo to gumaling ka sa pag-iimbita. Alam niyo ba yun? Yes. Dapat alam niyo yun. Na bago ka makaimbita ng mga tamang tao, ito tatandaan niyo, dapat maging magaling ka muna. Hindi lalabas ang mga tamang tao pag palpak lagi lumalabas sa bibig mo. Pero ito naman sasabihin ko, bago ka gumaling, papalpak ka muna talaga. Kaya pag pumapalpak kayo, ang kasunod nun, pagaling na kayo sa negosyo ito. It's okay to make mistakes. It's okay. Yung magkamali ka, wala pong problema dyan. Meron nga ako isang successful na, parang, I think it's si Steve Jobs. No? Si Steve Jobs, siya po yung may-ari ng, hindi naman may app, siya po ang siya ang founder actually ng Apple. At saka si Steve Wozniak. Ang story nito is very, makulay ang kwento nito just to give you a brief background, they founded Apple in just a garage. Dinevelop nila yung Macintosh, and ang tunay na story niyan, ginaya ng Windows ang Macintosh. Nung lumalaki ng Apple computers and etc., yung mga board of directors nila, investors, kasi wala namang pera sila ng Steve Jobs so una, they are, hindi nagtapos ng college, first year college pa lang, nag-drop out na to put up a business, hardware, ang kanilang negosyo. So, nung lumalaki na yung negosyo nila, marami na sila naging investor. Sa isang korporasyon, ang nagdi-dictate, merong tinatawag na board of directors. So, nagkaroon ng mga board of directors kasi nga, itong mga board of directors ang nag-invest sa Apple Computers. And guess what? Nagkaroon ng presidente yung Apple Computers na, voted upon by the board of directors. And it turned out to be na yung presidente, guess what? Siyempre, iba-iba na ang thinking, etc. At the end of the day, they fired Steve Jobs. Tinanggal sa trabaho. Being a founder, he found himself, as a founder of his company, getting booked. Yung lang, tinanggalin, etc. Kaya lang, pagkatatanggal niya, nakadevelop siya ng isang magandang idea, kung alam niyo po yung Pixar animations, yung gumawa po ng Toy Story. So, yan po yung first animated na computerized na buong mundo. And it was really, a huge leap pagdating sa movie industry. So, itong Apple, binili uli yung Pixar. It turned out na naging part ulit ng Apple si Steve Jobs. So, nagbigay siya ng commencement speech sa isang Stanford University sa mga graduates. Ang dami niya sinabi.
Pero naalala ko sa sinyo, if he has to live his life again, alam mo gusto niyang mangyari sa buhay niya? I would have, mas gusto niya, sana nag-commit pa ako ng maraming mistakes ko. It's coming from a very successful person. Ang wish niya, pag babalik daw yung buhay niya, sabi niya sarili niya, sana, mas marami pa akong mistakes na nagawa. Bakit ganun sa palagay niyo? Because most often than not, ang mga successful na tao, bago sila mas maging successful, mas marami silang mistake na magagawa. Kaya dito, if you commit some mistakes, may hindi ka napapayin kasi mali yung lumabas sa'yo, may pali kang pagkakapalo up, yung downline mo, kapipayin lang, mali yung sinabi mo, nasaktan, nag-quit na, siya na nga lang ang kaisa-isang ng downline, nag-quit pa. Alam mo yun? It's okay. Huwag kayong maiinis sa sarili nyo and just give yourself a break, ladies and gentlemen. It's okay to make mistakes. Pwede nyo i-correct yan and just learn the lesson. May kwento dyan. May dalawa magkapatid. Kasi isang farmhouse sila. Sabihin na natin yung kuya at yung kapatid. One day, naglalaro sila. Naglalaro sila ng, alam mo na yun, parang yung piko or anything na, yung throwing stones. Suddenly, itong nakababatang kapatid, pag-throw niya ng stone niya, tinamaan yung, kasi farmhouse tinamaan yung kaisa-isahang mahal na pato ng lola nila. Tinamaan sa ulo. Patay! Sabi ng bata na yun, naku, yari ako kay lola. So, nakita ng kuya. So, sabi nung batang kapatid, ilibing na lang natin to para, walang makita si lola na trace. So, nagukay sila. Tapos, just, around that area, nagukay sila ng lupa, tapos inilibing yung duck. Inilibing. Tapos, the following day, nahanap ng lola kung nasan yung pato. Ay ba nakita niyo yung pato? Sabi, hindi ko namin nakita lola, hindi ko namin nakita. Pero ito, yung nakababatang kapatid, syempre, alam ng kuya na siya yung, alam mo na, nakakatay nung duck. Every time na may errands at saka may chores, yung kuya, pinapasa lagi dun sa kapatid. Magara, sasabihin ng lola, "O kuya, maghugas ka na." Sasabihin ng kuya, "Maghugas ka na, ikaw yung trabaho ko, ikaw bumala." Pag di wala magawa itong bunsong kapatid, hugas naman siya. Pagka sinabi ng lola, "Oh, kuya, maglinis ka na." Sasabihin ng kuya doon sa kapatid, "Oh, maglinis ka na, ha?" Pag tinuturuto ng lola yung kuya na, "Tapo mo yung mga basura, baho-baho na." Sasabihin ng kuya, "Oh, etong ngayon, bata, nagre-reklamo na kuya naman eh." Alam mo sasabihin niya, "Remember the duck." Yan ang sinasabi lagi ng kuya. May utos na naman yung lolo, yung lola, sasabihin na naman niya doon sa kapatid niya, "Oh, sabihin mo yung bumili ka doon ng suka," sabi ni lola. Sabi ng kapatid, "Ikaw inuutosan eh." Sabi ng kuya, "Remember the duck." Ganun na lagi. So, lagi remember the duck, remember the duck. Until one day, napiko na tong bata. Sabi niya, hindi na pwedeng mangyari sa akin ito kasi hanggang lumaki kami, lagi na lang utusan ng kuya ko. So one day, he went to his, grandmother, nag-confess siya sa grandmother, sabi niya, "Grandma, meron po akong i-confess. Actually, yung pinaka-favorite niyo pong duck, naglalaro kasi kami ni kuya, accidentally, killed it kasi nabato ko tinamaan ng bato. Tapos nilipin ko na ako sa likod ng bahay natin. Kasi siya na awalin mo na po ako. Alam mo sabi ng lola, ikaw naman, di ba? All throughout, na nililipin niyo yung duck, nandun ako sa taas ng bahay natin, nasa window. Nakikita ko kayong dalawa ng kapatid. So, it's okay. People make mistakes. Ako niya yung lesson? Yes. So, ladies and gentlemen, in the next, coming months in your networking career, ako natuto ako sa mga mistakes. And huwag niyong gagawin na reason yun para mag-retreat kayo. Because in committing mistakes, doon kayo gagaling. So, yun nga lang, katulad ng sinabi ko, hayaan nyo na medyo sa una, pumalpak ka muna. Kasi sa kapalpakan mo, doon magagaling. Siyempre, dahil pumapalpak ka, don't expect na makakabuhay ka pa. Yan yung area, yan yung stage na hindi ka pa makakabuhay. Kasi nga, pinapag-aralan mo pa lang. It's just like riding a bicycle. Na pag ikaw natututo pang ng bisikleta, sumakay ng bisikleta,
Di ba matutumba ka? Minsan hindi mo alam kung saan yung preno, dire-diretso ka sa kahuyan. Minsan may tricycle kang masasalubong, hindi ka na mamatay. Pero alam mo yun, sa una hindi masarap. Tama ba? Sa una hindi enjoy. Pero pag natututo ka na, sa una dito hindi enjoy kasi lagi ka mahiin dyan. Tatawanan ka lagi ng prospect mo. Hindi ka pa marunong eh. Talaga tatawanan ka. Pero mas masarap ng tawanan ka na hindi ka pa marunong kasi nung marunong ka, tinatawanan ka pa din. Kasi mas acceptable yun. Tama? Mas hindi masakit sa damdamin yung alam mo na di pa ako magaling. Pero hindi mo napapansin dun, pagaling ka pala ng pagaling. Na habang tumatagal, parang bisikleta, ang sarap na. Kasi kada prospecting mo, kada OPP mo, pay-in na ng pay-in. At ang maganda dito, hindi lang isang pay-in. Nagti-3 heads, nagsi-7 heads, nagmumultiple heads na mga napapapay-in mo. Kasi, ganun talaga eh. It's part of it. Bakit ko sinasabi sa inyo to? So that you'll never be frustrated during your first few days, first few weeks here, na hindi pa kayo kumikita, na medyo may mga hindi pa naniniwala sa inyo. Ang mistake ng maraming tao, hindi nila alam yung tinatawag na learning curve. May learning curve eh. That your batting average improves as time goes by. Na gumagaling ka as time goes by. So bakit importante yun? Kasi pagka ikaw, pinag-aaralan mo, ina-enhance mo yung skills mo, uma-attend ka na ganito. Remember yung magic word na sinabi ko kanina, yung term na dapat may learning day talaga kayo, lalo na kung nagsisimula ka. Huwag kayo magmadali na puro ang gusto nyo, pay-in, recruit, etc. Ang unahin ninyo, pagalingin yung sarili ninyo. Every time I do my OPP, lagi ko sinasabi ko, maraming pagkakaiba ang mayaman sa mahirap. Pero one thing that separates the poor people from the rich people is their mindset. Ang poor people's thinking, gusto ka agad kumita. Pero ang rich people's thinking, gusto muna niyang gumaling siya. So between that, huwag niyo unahin yung pera, darating yun pag magaling ka na. Pero pag inunan niyo kasi yung pera na hindi ka magaling, temporary lang ang kikitain mo. Eh hindi naman mangyayari yung dito, kaya tayo nag-aim global, temporary lang eh. Nag-aim global tayo kasi alam natin, dito na natin makukuha mga pangarap natin. So, yung mindset natin before is, you know, it's all about money and money and money. Again, rich people, ang thinking nila, gumaling muna sila, matama muna yung attitude nila, tumama muna yung skills nila. Kaya nga may mga study na, di ba? Yung mga tumama ng loto, naghihirap ulit. Di ba ilang beses na tayo nakarinig ng gano'n? Ilang beses na tayo nakarinig ng isang tao, mayaman, mahirap, nung pinanganak, pero walang ibang mapapagmanahan yung mayamang mga lola at lola sa kanya napunta, na ano ginawa lang ng bata? Ano lang ginawa nung yung nakapagmana? Ginastos, nilustay, wala din. Kasi nga hindi nila na-develop yung skills nila. Again, ang rich people, alam mo, dinidevelop muna nila yung brain nila. They get as many information as they can kasi alam nila, dapat bago unahin ang sikmura, inuuna muna ang utak. So wag natin unahin ito. Di ba sa seminar, lagi yung sinasabi, ang poor people thinking, when they attend the seminar, ito na mga poor people. Pag umattend ng seminar na networking, dalawa lang iniisip nila. Number 1, ano ba libre dyan? Number 2, may pagkain ba dyan? Tama ba? Pero ang rich people mindset, hindi ganun. Rich people's mindset, pag umupo ng seminar yan, ano matututunan ko dyan? Number 2, kung kikita dyan, ano gagawin ko para kitain yan? So ano yung inuuna ng mga rich people? Yung utak versus yung tiyan. Brain muna bago ito. In other words, when you're doing this business, because yayaman kayo dito eh. I can attest to that because I'm a person who has been around for the last 14 years here in this industry. A lot of you will be very, very wealthy here in this business one day, believe me. Marami sa inyong yayaman dito. Yes. Kaya lang, dapat, tama yung simula mo. Tama yung simula. Ulitin ko pagalingin niyo muna yung sarili niyo. Huwag muna yung kita. Okay yung kumita, temporarily. Pero madali na yung kitaan pag tama po ang foundation ninyo. So get as many information as you can. Attend kayo ng maraming training. Ang maganda dito, yung information, hindi nyo lang makukuha yan dito sa AIM Global. Marami na pong write-ups ngayon about networking. Mag-google lang kayo about networking. Ang dami nyo mababasa. Go to National Bookstore, Power Books, etc. Ang dami nyo mabibiling libro about network marketing. And kailangan yun eh. Alam mo, to a lot of you, pwede nyo isipin na bakit nyo pa kailangan gawin pag-aralan and etc. Bakit nyo pa kailangan mag-research sa internet about this business? Bakit nyo pa kailangan magbasa ng mga libro about network? Ako, sa isip ko, okay lang dapat ginagawa mo yan. Kasi,
dapat mong gawin yan dahil hindi naman thousands ang kikitain mo dito eh. Ang kikitain mo dito. Kaya dapat, yung papasukin mo, alam na alam mo siya. So maraming information kayo makukuha. Bukod sa mga trainings na ganito. Uulitin ko, dapat may learning day kayo dito. Mag-isa ka lang ngayon kasi ikaw pa lang eh. Wala ka pa masyadong recruit. Pero itong tinuturo ko sa inyo, this is a matter of, building a group with the right culture. Kasi pagka ikaw, marami kang information, nako-convert yan o nagiging knowledge mo yan eh. Nagiging kaalaman yan. Pag nagiging kaalaman ng isang bagay, of course, ano ba nagagawa pagka may knowledge ka? Okay? Unang-unang ginagawa nito, tumataas yung confidence level mo. And in this business, importante po yung mataas yung level ng confidence nyo eh. Bakit? Ito lang ang meron ka kasi wala ka pang resulta. Tama ba? Wala ka pa may pakitang cheque, wala ka pa may pakitang kotse. Pero paano ka makakapagpaniwala ng kapwa-tao mo? Paano mo sila makukuha? Kasi ramdam nila yung confidence mo sa negosyong ito. Eh magiging confident ka lang sa isang bagay pag alam mo siya. Nasubukan nyo na bang mag-exam na alam mong aral na aral ka? Pero nasubukan nyo na yun? Eh maging kung papasok ka ng eskwela, talagang yabang mo kasi alam mo aral na aral ka eh. Pero nasubukan nyo na rin bang pumasok ka sa examination, di ka nag-aral? Di ba? Pagpasok mo sa room, ano inuunong mo hinahanap? Saan ako po yung mga nag-aral dito? Tama ba? Wala kang confidence eh. Tama ba? Pagpasok ka lang ng professor, oh, napapapikit ka na. Wala pang ginagawa, napapapikit ka na. Pero yung mga nag-aral, di ba klase? Taas mo, yabang. Tama ba? Ganun din dito. Mayabang ka mag-networking pag mataas ang kaalaman mo sa negosyong ito. Pero pagka hindi masyadong mataas ang nalalaman mo, bagsak ang tuka mo dito. So pataasin nyo itong knowledge kasi itong confidence level nyo, tumataas siya. Sipin mo, pag magaling kang mag-basketball, malakas ba loob mo makipagpustahan? Yes. Pag magaling kang mag-billiard. Di ba? Pag sinabi, pustahan tayo, sige. Pero pag alam mo hindi ka magaling, tapos sinabi, pustahan tayo. Ikaw na lang. Nakuha niyo ibig ko sabihin. So, ano pa, pag mataas na, itong knowledge mo, yung belief level mo, mataas din. Guess what? It's important itong belief na ito. Kasi itong structure ng belief mo, that will make who you are. Ibig sabihin, itong gagawa sa'yo, itong belief level na ito gagawa sa'yo. Ibig sabihin, pag mataas ang belief mo, hindi lang sa aim. It's a whole facet. Maraming buhayan. Pag ikaw, pinag-aralan mo mabuti, network marketing, confidence mo tataas. Yung belief mo sa industriya tataas. Na kahit marinig mo sa ibang tao na pyramid ko, dahil well-trained ka, dahil alam mo kung ano yung facts, hindi hearsay. Kasi there are a lot of things pwede nyo separate yung hearsay versus facts. Pag nag-aaral ka, nag-research ka, nagbabasa ka ng libro, ano nakukuha nyo? Hearsay o facts? Facts. Pagka nakuha yung facts, yung belief level mo, tumataas. Eh pag sinabihan ka ng mga pyramid nga, hindi ka matinag. Iba'y nalalaman mo. Hindi hearsay. Pag sinabi, mga networking, 5 years lang yan, nagsasara. Eh, ikaw ngayon, hindi ka masyadong nag-research, hindi ka masyadong nakikipag one-on-one session sa upline. Guess what? Uplines nyo, alam nyo, pag sinabi ng upline nyo sa coffee tayo, makipagkape kayo sa upline nyo. Kahit napakawalang kayo niyan, mga alas 2 na madaling araw na kwentuhan na. You know why? Diyan ako na-develop ng upline. Yung upline ko before, one good thing about me, pag pauwi na kami, ay, coffee muna tayo. Coffee na kami, Mr. Dona. Everything under the sun about networking yung kukwentuhan na. So, dami ko na lalaman information. Ako hindi ibig sabihin. Kaya pag may mga session kayo with your upline, kung hindi ba magaling umuwi, ang full people thinking, ang gusto nila, magpahinga na agad. Ang mindset ng mga payamang mga tao, ayaw magpahinga. Gusto muna nilang matuto kasi alam nila, yayaman sila. Kaya dito, gusto, ayaw mapagod, ayaw sa sakit ng katawan, ayaw sa kuya. Papalitan niyo po yan. Pag nag-game global kayo, ang lagi niyong iisipin, every time na may decision kayo gagawin, ito bang decision kong to pang poor people's thinking o pang rich people's thinking? Kasi you have a choice Kayo mamimili niyan pero kung gusto mo maging mayaman, kung gusto mo maging wealthy, sabi nga nila, do not become, wag mo hintayin na na maging ikaw yung taong gusto mo. Trabahuin mo yung taong gusto mong maging. You get what I mean? Yes. Kung gusto mo maging mayaman, huwag mo nang hintayin maging mayaman ka bago magbago yung ugali mo. Dapat unahin mo munang bago yung ugali mo bago ka maging mayaman.
So every time na meron kayong decision na gagawin, especially in this industry, lagi yung tatanungin sa sarili nyo, is this, ano ba to? Pang rich people's mindset ba to? Pang poor people's mindset? So pag kayo may mga sessions kayo with your uplines, you need to drink coffee with him, you know, hindi kayo madaling araw na. Okay lang yun. Ang gusto mga yumaman, ayaw umuwi. Yung mga gusto manatiling mahirap, gusto nang umuwi. Bakit? Kasi ang nasa bahay, ang tawag sa bahay, comfort zone ng bahay. Hindi ba yung mga mayaman, di ba, sabi nga nila, being very successful, get out from your comfort zone. Eh pag lagi ka nasa comfort zone mo, hindi ka yayaman talaga. Kaya kami nung nag-network ako, galit kami sa gabi. Alam niyo ba't galit sa gabi? Wala kang makikulog sa gabi. Wala kang makausap sa gabi. Tulog ang mga prospect. Kaya as much as possible, ayaw namin sa gabi. Ganun kami nung nag-network kami. Ayoko sa gabi. Gusto ko laging araw. Kasi sa araw ka lang may marirecruit. Sa gabi, tulog din yung makarecruit mo. Kaya ayaw namin sa gabi. Kaya huwag kayo magtaka bakit kami iwanan sa negosyo ko. Kasi nga, hindi pa kami mayaman, hindi pa malaki network namin. Pero takbo ng utak namin, pang mayaman na. So maging mayaman, ang utak mo dapat, ang takbo niyan, pang mayaman kahit hindi ka na mayaman. Kasi susunod ang katawan mo sa iniisip mo. The best definition of attitude I've ever read is, ang attitude daw is an inner feeling na outward ang behavior. Ulitin ko ang attitude is an inward feeling na nakakita yan, ang behavior nakikita outward. So kung ano yung attitude mo sa loob, susunod yung action mo. Ikaw mabuti ko. Pag masaya nararamdaman mo sa loob, umiiyak ka mas panlabas. Ha? Baliw ka pagka ganun. Pag malungkot ka sa loob, tawa ka ba ng tawa panlabas? Hindi. Temporary lang. Pwede ka matawa, pero sa loob mo talagang di ba? So, ganun ang attitude. Yung dapat, tama yung tama yung nasa loob mo. Eh, yung mga nasa loob mo yan, eh, ang tawag dyan ng confidence. Itong belief. Pag may 100% belief ka sa ginagawa mo, tandaan mo sasabihin ko, kahit anong mangyari, hindi ka mag-quit sa Alliance in Motion Global. Kahit anong mangyari. Pag mataas ang confidence level mo, pag yung belief level mo dito mataas, maniwala ka sa akin. Kung alam mo kung ano yung mga bagay na naghihintay sa'yo dito, tawag namin dyan. If you know what's in store for you, kung alam mo yung mga bagay na naghihintay sa'yo kahit nagsisimula ka pa lang, hindi ka mawawala dito. Kasi pagka ikaw, mataas ng belief mo, parang kang nagtatrabaho na alam mo papunta ka talaga dito. Alam mo yun, di ba sarap magtrabaho kung alam mo kung saan ka papunta? Parang ganito yan. Kung alam mo sasali ka sa karera ng sasakyan, car racing, at alam mo yung sasakyan mo, talagang kondisyon, maganda makina, talagang, alam mo yun, maganda talaga yung parts, etc. Confident ka ba na sumali sa car racing? Pero pag yung sasakyan mo, alam mo, kaarag ka. Confident ka hindi. Pareho ito. Dito, ang sasakyan mo, yung in global. Pag alam mo na talagang sadyang maganda siya, naniniwala ka talaga na mananalo ka. Dahil yung sinasakyan mo nakakondisyon, maganda ang makina, maganda ang takbo, efficient ang makina, etc. Pag ganun, hindi ka pa sumasakay. Pero yung belief level mo talagang ganun kataas. Hindi pa nagsisimula yung karera. O magsimula man siya. Kahit ano mangyari, tatapusin mo kasi alam mo magiging winner ka. Yun yung mga belief. Alam mo yung narinig nyo sa amin? Hindi nyo po mababasa sa libro yan. Alam nyo kung bakit? Experience yung sinasabi ko sa inyo. And, you know, 500 churches sa internet, wala niya. Kay Jordan Gonzalez. Kaya tumataas sa inyo. Kaya, pag ito 100%, ang belief mo sa industry, sa kumpanya, sa produkto, hindi ka sa NTO to, pinalalalim ko lang. Lalo na sa sarili mo. Kasi, tulad nga na sinabi ko, pag tumataas to, grabe yung grabe yung confidence level mo tumataas, yung belief mo, na alam mo kung ano yung naghihintay sa'yo, kahit pagbalik-balik pa rin man, alam mo kung may naghihintay sa'yo, alam mo, you know what are those waiting for you at the end of the tunnel. Ano pa? Siyempre dito, pag tumataas yung confidence, yung belief mo susunod dyan, lalo ka magkukumit eh. Lalo tumataas yung commitment mo.
Lalo kang nagiging hardworking. Pag sinabing commitment kasi, yan yung tipong ano na, umulan, umaraw, magiging global ka. Yan yung tipong lumilindol na, magiging global ka pa din. Tawag to commitment. Yan yung tipong, you know, when the chips are down, when your expectations are not happening, nandito ka pa din. Ang tawag doon commitment. Kahit nahihirapan ka, nandito ka pa din. Ginagawa mo pa rin siya. Kahit na walang naniniwala, hindi ka pa kumikita, ginagawa mo pa rin siya. Ang tawag doon commitment. And maraming panahon, maraming pagkakataon, that the universe will test you kung deserve mo na maging successful. Tandaan niyo po yan. Meron tinatawag na ano eh. I forgot the term, pero pag ikaw, may goal kang gustong kunin, Ang dami mo ng test bago mo makuha yung goal mo. Because the universe will test you if you really deserve to become successful. Di ba kayo nagkakaroon sa mga nagda-diet? Hindi ba yung nagda-diet? Kasi, ano ba yung nagda-diet? Ano ba? Ano ba? Mag-diet ako kaya? Di ba normally yung mga nagda-diet? Kung kailan sila nag-decide na mag-diet? Saka naman puso-pusuhan daan. Hindi ka naman ang sarap lagi ng dugo. Tama ba? Napapansin niyo ba yun? Kung kailan naman siya nag-decide, nag-commit talaga, na magdadayat na talaga ako, malapit na summer, ilang buwan na lang, mauuso na naman mga tao sa bora. Magtitigan mo yung sarili mo sa salamin, linti ka mga bibili mo. Magdadayat na ako talaga, para makapag-baking suit ako. Kung kailan ka naman nag-decide, saan matatawag yung kaibigan mo, Mars, ha? 7th birthday ng inaanak mo. Huwag ka mawawala dun. Pagdating mo sa 7th birthday, hindi ka mga handa, talagang yung mga weakness mo na, tinatawag ko, yung pagkain ko lang na lang. Tapos ang nasa isip mo, kanina lang, kakaisip mo na malapit na summer, nung nakita mo yung pagkain, may panahon pa naman eh, matagal pa summer. Tama ba? Nakarato niyo ba yun? Na-experience ba na niyo ba yun? Kung kailan ka naman yung tipo, halimbawa, sa trabaho, namemohan ka kasi tardiness, lagi kang late. Kung kailan mo naman gustong-gusto i-prove yung sarili mo, huwag ka malili. Lahat ng klase ng aksidente sa daan, na nangyayari, malate ka lang. Naisip niyo ba yun? Hindi naman mga ganun, ano? O ano pa? Kung kailan mo naman, kailan ka nag-decide na magtitipid na ako kasi laging nawawala sweldo ka, laging ubos. Kakainom, lakwatsa, kakasine, kakashopping, kaka-credit card. Hindi ko na gagawin yan. Gusto ko na mag-ipon. And I commit. Kung kailan ka nagko-commit, saka naman ang daming temptation na may sale dito. Diba? Yung gusto mong bag for so many years, hindi nagsisale. Nung kung kailan ka nagkukuripot, saka siya nag-sale. Diba na-experience yung iba yun? Kasi ulitin ko, the moment you commit, the universe will test you. Ite-test ka niya ng gusto. And katulad yan dito, the moment na mag-commit ka, lalo kang ite-test. Dalawa lang ang pwede mong gawin. Pwede mong i-accept yun na ano ba to? Kamalasan ba itong nangyayari sa akin? O sadya lamang na sinusubukan ako para maging successful talaga ako sa AIM Global? Alam nyo, swerte nyo nga. Kasi naririnig nyo na sa amin itong mga training na to bago nyo matutunan. Kami, bago namin matutunan to, pinagdaanan muna namin kaya namin siya natutunan. At least ikaw, pag nangyari sa iyan, marirecall mo. Noong March 22, sinabi yan sa ASAP training. Kaya pag na-experience mo siya, tatawa-tawa ka na lang. Oh, universe, ha? Tinetest mo lang ako. Tama ba? Universe, ha? Ganun ka pa. Ay, nung panahon namin, hindi. Pag na-experience namin to, nade-depress kami. Kaya lang namin na-learn yung lesson kasi nga, nalagpasan na namin siya. Kaya ibig ko sabihin, so the more na nag-commit kayo dito, may mga kwento pa nga dito na kung kailan siya part-time, saka, ang dami niyang nagagawang activity, ang dami niyang, napapapay-in, tas ang check-in. Kung kailan siya nag-commit na mag-full-time, saka walang naniwala sa kanya. Kabaliktaran. And magtatanong sa amin, April, ba't gano'n? Well, nature has its way. May paraan ng nature kung paano ka talaga niya test to really test your resolve kung gaano ka talaga ka-committed sa ginagawa mo. And so, what I'm saying is that dito sa Module 1, Part 1, dito, dapat tama na kagad ang foundation ninyo. Dapat whatever tests you will be encountering in the next, coming months, as far as your career is concerned in this business, accept it, learn from your mistakes. Wala namang perfect eh.
Lalo na pagka naniniwala kayo na yung ginagawa mo worthwhile, ibig sabihin sulit. At the end of the day, mga kaibigan, wala namang may akinabang eh, kundi ikaw din. And ako, coming from my experiences, na lang sasabihin ko sa inyo, lahat na lalabas na pawis dyan, lahat ng luha na lalabas dyan, dahil sa mga, discouragements and everything. Lahat ng luha, lahat ng sipon na lalabas dyan. Kasi mapapansin mo, habang lumuluha ka, sinisipon ka rin, di ba? Lahat ng pawis, luha, sipon, bayad lahat yan pag naging global ambassador ka sa Alliance. Ganun talaga. Kaya pagalingin niyo po yung sarili ninyo. Ang tawag ko dito yung foundation, syempre, wala namang building na tumatayo ng hindi malalim ang foundation. Pag-ukay kayo dito. Kasi yung tataas na building ninyo, ito yung network nyo one day. Pero ang height ng network ninyo is dependent kung gaano kalalim ang foundation ninyo. So, saan kayo mag-i-invest? Sa building o sa foundation? Sa foundation. So, huwag i-pressure yung mga upline nyo na upline. 2 buwan na ako, wala pa yung 1.5. Walang ganyunan. Ganun talaga sa una, you never know. It's not the fault of your upline, it's not the fault of the industry, it's not the fault of the company. Our position is getting better every day. Believe me, as your business development officer, isa lang ang sasabihin ko, AIM Global is getting better and better and better every day. Our position is getting better. Siguro, naisip niyo naman yung text last night, no? For the Asia Pacific region, yung tinatawag na Consumer's Choice Award for the most outstanding MLM and direct sales company for the year 2010, walang iba po, yours truly, Alliance in Motion Global. Another award in terms of our products, yung C24/7. Ganun din. Sa Asia Pacific region, as cited by the Consumer's Choice Award, yung C24/7 is the most outstanding natural food supplement. So, ayan, nasa dyaryo pa. Di talaga naman ito, hindi na pa talaga. So, mga kaibigan, nasa momentum yung kumpanya eh. Mamaya magkukwento ako ng mga bagay tungkol sa networking and you will feel very fortunate na nasa network marketing industry na kayo ngayon. So, ito ang palalalimin natin, yung foundation. And, kaya ko ito sinasabi sa inyo kasi yung networking can be your career. It can be your career. Look at me, look at other people here in this business. Look at the other icons in this industry. Naging career namin siya eh. Hindi siya yung type na naging pagtawid. Hindi siya ganun. Hindi siya naging pang-survive for a lot of us eh. Ginawa namin siyang career. When you go to my house, you will see a lot of books in my house because of network marketing. I know a lot of networkers na may sarili pa silang secretary to follow up their prospects and customers. Meron akong isang alam na networker from Germany, the name of Rolf Kipp, one of the top distributors in the whole world in terms of network marketing. Ginawa niya may sarili siyang building. Pinatayo niya sarili niyang building. Tapos, lahat ng grupo niya, yung mga managers niya, may kanya-kanyang cubicle sila sa buildings na yan. Tapos, pag pumasok ka dun sa building nila, merong customer service na mag-aasikaso ng lahat ng distributors. Na siya mismo, may sarili siyang office, may secretary siya. Networker, ha? And it can happen here, ladies and gentlemen. Pwede nyo siyang gawing career. Pwede kayong pumasok dito na kung gusto nyo, naka-necktie, naka-coat, bahala kayo, pwede nyo itong maging career. Kung gusto nyo pumasok dito na daig pa, mga uniforme ng mga nasa airline at bangko, pwede nyo gawin. It can be your career. And long-term to. In the States, ladies and gentlemen, there are over 3,000 network marketing companies. And believe me, ang dami pong yumayaman sa network marketing industry. And believe me, sa first world, pag sinabing network marketer ka, ang laki ng tingin sa'yo. This is really a career, ladies and gentlemen. Dito lang ang interpretation kasi natin, para siyang Tupperware, Natasha. Pero ladies and gentlemen, kung gano'n siya i-perceive, life is just a matter of perception, sabi niya. Kung paano niya siya i-perceive, kung ang perception niyo sa kanya maliit ang galaw mo, maliit ang tingin mo, maliit ang check mo. Kasi, ang galaw natin nakadepend sa belief. Tandaan niyo lagi sasabihin ko when you change what you believe in, your action changes too. Pinost ko yan nung isang araw. Pagka ikaw pinalitan mo yung belief mo, pati action mo nagbabago. Kaya pag ang belief mo rito maliit siya, ano action mo?
Maliit. Petik-petik lang, pitik-pitik lang, jab-jab lang. Ano resulta? Na ang action mo maliit, ang kapalit malaki. Wala pong ganun. It's the law of the universe, na kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Wala pa pong nangyari na, nagtanim ka ng apple, orange ang inaani mo. Wala pong ganun. Laging ang action mo, ang resulta mo, nakadepend lagi sa action mo. Yung action mo, nakadepend dito sa belief mo. Kaya pag hindi nyo pinalitan yung belief level ninyo, ang action mo hindi magbabago. Bakit kami nagpupuyat? Bakit kami nung nagsisimula ako ng networking ay iba? Kulang na lang gawin kong umaga ang araw, umaga ang gabi, para lang ako maging successful. Bakit may mga distributors na, 2 to 3 days na puyatan, kakakausap, kaka-OPP. Ladies and gentlemen, wala na kaming boses, sumahataw pa kami. Kumpara sa isang distributor, sumakit lang ang likod, nasa gitna ng OPP, uuwi na. Pag tinanong bakit, sakit likod ko eh. Kumpara mo sa isang distributor, nilalagnat na, namamaga tonsil namin eh. Nagne-network pa rin kami. Kami nila Michael Ditan. Kikita-kita kami sa opisina namin, namamaga mga tonsil namin. Na pare lang ngayon. May mga lagnat na kami. Makikita mo pa rin kami sa opisina. Kaya huwag kayong magtaka bakit, ganun na resulta namin. Bakit? Iba yung belief na level ng kanya-kanyang tao. Iba-iba tayo. Pero one good thing about that, pagka ikaw, napagtayan mo yung belief level ng mga successful na tao, kung ano yung nakuha nila, makukuha mo rin. Hindi pwedeng hindi. Kaya, malakas ito. Nangyayari lang itong belief level na to, especially pag may mga trainings tayo, where you can, accumulate a lot of knowledge, where you can gather a lot of information. This can be a career. Kaya habang nagsisimula ka pala, tignan mo yung sarili mo na one day, part ng bahay mo, isang kwarto mo, gagawin mong opisina. May fax ka doon, meron ka doon computer, meron ka doon whiteboard, meron kang secretary, meron kang, file cabinet. Nakuha niyo ibig ko sabihin? This can be your career. Part of your bahay, meron ka isang library na puro libro ng network marketing at saka self-help books. Bigyan ko na yun. Mangyayari yun kung paano siya tignan because this is just a matter of perception. Kami, bakit kami ganon? Simple lang. Ang lalim ng pagkakaintindi natin sa networking. And it can happen to everybody here. Di ba ang sarap nun? Na ikaw ang nagpapatakbo ng buhay mo, wala kang boss, etc. Hawak mo oras mo. And it can happen here. Depende kung paano kayo nagsisimula. Paano nyo ba sinisimulan ito? Pera lang ba? O gusto nyo munang matuto? Again, if you really want to become successful, change your mindset. Success happens between your 2 ears. Dito muna nangyayari, dito muna magbabago. To a lot of people, gusto nila magbago resulta nila na hindi muna nagbabago yung sarili. And yung sinasabi ng mga speaker na, totoo yun eh. Pagpalakpak nga, hindi mo magawa, pagyaman pa kaya. Nakakatawa yun, pero totoo po yun. If you cannot do small things, how can you expect to do bigger things? And ulitin ko, big result comes from big action. It's the law of the universe na pagka ikaw, ang sinabi kasi law of the universe, it's the physical laws. Pag ikaw may siya pataas, ano gangyari? Bababa talaga yung sa ayaw at sa gusto mo. Ganun din dito. Pag tinrabaho mo siya, belief mo, mataas, etc., magkakaroon ka talaga ng result, hindi pwedeng hindi. It's just a matter of time. May training pa kami dyan. Makalaman nyo na minsan ang time, illusion lang ang time. Pag tinignan mo siya between point A and point B towards getting your success, nagsisimula ka dito, bago ka maging successful, it's just a matter of illusion yung time niya. Kaya, kung ako sa inyo mga kaibigan, be prepared. Sabi nila, di ba? How do you define luck? Luck is when opportunity meets preparation. You become lucky when you have when you have an opportunity and you are prepared. Luck is when opportunity means preparation. Ladies and gentlemen, no doubt about it. May opportunity tayo o wala? Meron. Meron na tayong opportunity. Meron ka na nito. Yung isang, variable sa equation, meron ka na eh. Ang itatama mo na lang, ito. Luck comes to those who are prepared.
And how do you prepare yourself? Uulitin ko, pag-aralan mo mabuti, pagalingin mo yung sarili mo. Paturo ka sa upline mo. Kahit di ka marunong magsalita, paunti-unti. Kahit di ka marunong si Leo Kaduyak nga, hindi marunong mag-spelling eh. Awan niyo si Leo Kaduyak? Yes! Interview ko sa Bohol. Kasi I met him a few months ago. Kinwento ko lang sa BOD that we have to expose this guy because this guy can really help a lot of people. Iununa namin siya expose sa Davao, tapos dito naman. Nung ini-interview ko itong taong to, nung nasa Davao kami, kumakain kami nila Upline Francis. Sabi ko, paano explain yung scholarship kung hindi ka marunong magsulat? Kasi yung asawa, ang ginawa ng asawa niya, lahat ng materials para matututong si Leo, pinagbibili para lang matuto. So, wala, sir, paano sinusulat yung scholarship nung nagsisimula ka? Hindi ko may sulat, sir, scholarship. Paano may explain pag nag-OPP ka? Lalagay mo lang letter S. Okay, scholarship. O, ayan, ganyan lang. Eh, paano pag nilagay mo yung insurance? Letter N. Mali pa rin, letter N, di ba dapat I? Insurance. Tama ba? Kala niya ang simula ng insurance, N. Eh, di ba I muna bago N? And yan, ladies and gentlemen, look at that. Si Leo Kaduyak, ang example ng maraming tao sa networking, na sobrang kasing taas ng belief. Na sa sobrang taas ng belief niya, nawala na yung pride niya. Kinain na nung belief niya, yung pride niya. Nawala siyang pakialam kahit mapahiya siya. Kaya recruit lang siya ng recruit. Marami sa inyo hindi nare-recruit. Nagre-recruit, alam niyo kung bakit? Natatakot kang mapahiya kasi may pride ka pa eh. You think more of what other people will think about you. Pero in the case of Leo Kaduyak, he doesn't think that way anymore. Wala siyang pakialam. May instant pa nga, pinabili ng asawa ng ulam. Totoo yun eh. Pinabili ng tanghalian, ulam sa palengke. Bumalik, hapunan na gutom na yung asawa. Bakit? Nire-recruit yung may-ari ng tindahan. Nawala lang ang galit ng asawa, ng babae, pag kasi, panyama na ka, ganyan pa pinabili ko. Eh kasi, ano ko, nagre-recruit. Eh, nagre-recruit, gutom na kayo mga anak mo. Okay lang kasi nag-7 heads naman. Alam mo si Leo, pag kinausap niyo, walang pinipili. Nakausapin, why? Ang taas ng belief niya. Na-overwhelm na siya ng belief niya na yung obstacle niya, yung handicap niya being grade 5. Kinain na ng belief level niya. To most of us, we are in a better position than Leo Kaduyak. Yun nga lang, ang belief natin, hindi kaling level ng belief ni Leo. Kaya hindi natin nakukuha yung resulta na meron siya. Bakit ganun siya mag-recruit? Araw-araw, bakit ang kapal na mukha niya? Ibang klase belief level niya. Kasi kung ikaw alam mo na bukas ha, tumama ka ng loto ngayon. Bukas, alam mong kukubrahin mo yung tama mo. 100% makukuha mo sa PCSO yung ano mo, reward mo. Between now and tomorrow, yung gap na yun, ano gagawin mo? Makakatulog ka pa, hindi na? Hindi nga. Ano gagawin mo malamang? Ha? Maglilista ka na ng mga bibilin mo, tama? Maglilista ka ng mga pangalan ng babaratuan mo. Maglilista ka na kung saan kayo magtatagong pamilya para walang mahanap sa inyo. Tama ba? Ganun na nagagawa ng 100% belief. So, before I even leave this topic, ladies and gentlemen, please build the right foundation. Have the right foundation. Accumulate as much knowledge as you can. Attend. Pag may company event, drop everything. Expect everybody to be in our anniversary this coming April 17. Pag may mga ganung event, dapat nandun kayong lahat. Kasi pagka kayo na-motivate sa ASAP training, nakaka-motivate ba to? Yes! Thank you ng anniversary rally natin, 100 times motivation ang makukuha nyo doon. Eh, huwag nyo palalagpasin yun. Nakipong pag nakaten ka sa ano natin na yun, sa event natin na yun, 5 years from now, pinag-uusapan pa natin yun. Kunwari 5 years from now, di ba, 2016? Alam mo, yung 2011, di ba naalala mo kung saan tayo? Ganun kalaki yung magiging event na yun. Kaya huwag niyong palalagpasin. Nagets niyo siya? Yes! So, next time, pag may mga ganitong training, expect some people, lahat kayo may notebook na, may iba sa inyo, may cellphone, nagre-record. Kasi ulitin ko, kailangan niyo pagalingin yung sarili niyo. Darating pa nun, magsasalita kayo din. Gusto niyo ba? Yes! Di ba kayo natatakot kayo yun, pero pustahan tayo sa loob mo, gusto ko din yan.
Tama ba ako? Yes! Diba? Yung, totoo yan eh. At yung pagtinipuso mo, pag sabi ng apply mo, ikaw magsasalita ka, may naman, hindi ko kaya yan. Sa apply, gagano-gano ka kunwari. Pero pag kinalkal yung puso mo, may isang cell doon eh, cell. Nagsasabi, gusto ko rin. Tama ba? Deep within, you know you want to also speak in front. Gusto niyo ba yun? Yes! Deep within, gusto mo, nung naka-attend ka sa crossroad, feeling mo, nung nakikita mo si Leo Caduya, intik talaga, kaya ko din yan, aakyat din ako din. Tama ba? Yes! Nasa loob mo yun eh. Kasi one way or the other, people wants to be recognized. Gusto natin ma-recognize. Darating yun. Yun nga lang, ang dami nyo munang kailangan enhance na skills. Kailangan matuto kayo mag-invite, kailangan matuto kayo mag-present ng OTP, kailangan marunong kayo mag-product demo, kailangan marunong kayo mag-home party, kailangan marunong ka magsalita sa harap, kailangan marunong ka mag-convince, kailangan marunong ka mag-NDO, kailangan marunong ka mag-ASAP training. So, a lot of people, gusto nila resulta, pero ayaw ng trabaho. May mga ganun eh. Kaya dito, pagagalingin muna natin yung sarili natin. Ang advantage nyo sa Alliance in Motion over a lot of networking companies, AIM Global lang po ang merong training department na nag-develop ng ganitong trainings para sa mga distributors. Lalong tumaas yung level of competency kung tawagin. So, ito po yung foundation. Ito yung Module 1, Part 1. Nandito na po ako sa Module 2. Module ay dinadaan ng distribution channel yan. Dadaan mo na yan sa wholesalers. Marami yan, yung wholesalers na yan. Itong wholesalers, maghahanap ng mga tinatawag nating area agents. Marami rin yung area agents na yan. Itong area agents, maghahanap ng mga middlemen. Itong middlemen, maghahanap ng mga retailer. Retail store, etc. Dito bumibili ang consumers. Kasi there's no way that a customer or consumer can buy from middlemen, can buy from area agent directly, can buy from the wholesaler, or even the manufacturer. The only channel na pwede niyang bilan, yung retailer. Such that when a product is, let's say, produced, ginawa at cost sa 100, pagdating ba sa atin yan, 100 pa rin, hindi na. Hindi na. Nasa 300 to 500 na yan. Kasi, syempre, everybody, lahat ng mga has to make money. Tapos dito pa lang sa retailer, between the middleman and retailer, may advertising cost pa, etc. Now, bakit malaki ang kitaan sa networking? How does it work? Ang ginagawa ng mga manufacturer or mga factory, imbis na idadaan nila sa traditional way of marketing, ang ginagawa sa networking, binabagsak na lang yung product sa isang entity. Ang tawag sa isang entity na yun, distributor. Tayo yun. AIM Global yun. Itong distributor, wala nang channel na ibang dadaanan, diretso na to sa consumer. Such that, yung dapat na porsyento ng mga taong ito, ng mga channels na to, sa isang entity na lang napupunta, ang tawag, yung distributor. Kaya malaki ang kinikita ng mga distributor sa networking. You understand? Yes. Kaya kung tatanungin kayo by this flowchart, ang tatanungin sa inyo, hindi ba nalulugi ang AIM Global sa laki ng komisyon na pinamimigay? Narinig nyo na yung gano'n? Yes. Sabihin mo, bobo ka pala. Huwag yung gano'n eh. Huwag yung sabihin mo, slow ka pala. Sabihin mo gano'n. Biro lang. By this, hindi malulugi. Kasi, nire-direct lang naman eh. Nakuha nyo? Wala naman tayo sa factory eh. Wala naman tayo sa AIM Global eh. Bakit? Nire-direct lang eh. Isa pang dahilan, itong flowchart na to, kung bakit hindi available ang mga products natin sa Mercury Drug. Eh, di pag nilagay mo sa Mercury Drug doon, anong tawag sa Mercury Drug? Retailer. Ano gagawin ng Mercury Drug? Papatong pa siya. Tama ba? Pangalawa, yan ang dahilan kung bakit ang networking, walang advertising. Walang tarpaulin, wala sa TV, wala sa radyo. Di ba may mga customer minsan na, kung talaga maganda yan, bakit walang hindi in-endorso ng mga magagaling na artista? Sabihin mo kasi, slow ka pala eh. Ito nga, ito. Kasi imbes na ibabayad kila, Sharon ko na yung taong sino man, sa isang entity na lang napupunta. Sa distributor na lang. Ano gagawin ng distributor? As a distributor, the
dalawang paraan para mo makarating sa customer. Anong paraan yon? Number one, pwedeng direct, ikaw ang magbenta. Nakuha niyo ba? Pag ikaw ang direct nagbenta, magkano sa'yo? 25%. Pag taga-in global ka. Pero pangalawa, pwede rin namang ma-build ka ng network mo. Ngayon, pag nag-build ka ng network, dahil effort nila na nagbenta sila doon, ano? Versus dun sa ikaw ang nagbenta directly, o downline mo ang nag-direct na nagbenta, ano mas malaki kita? Ikaw na nagbenta, o yung downline mo na nagbenta? Ano mas malaki doon? Ikaw, kasi effort mo yun, 25. Pag downline mo nagbenta, maliit na lang yun, kasi ang tawag doon, mamumumisyon ka na lang. Pero, kaya naman dadaigin ng maliit, yung malaki na 25%, kasi barya-barya nga lang kinikita mo dyan, ang dami naman. Eto, sa'yo nga yung buong 25%, pero mag-isa ka lang. So, mamili kayo. Sa'yo yung buong 25%, pero laylay na dila mo sa kakabenta. O yung mag-build ka ng network, turuan mo magganito, pero maliliit lang sa una. Pero pag dumami, lumalaki. Yan ang pagkakagawa ng network marketing. Ganyan siya dinesign. And let me tell you, ng credibility ng networking, this concept has been existing for the last 60 years. More than 5 decades na po siya. Kaya kung may magsasabi sa inyong hindi totoo to, teka muna. Lalo na kung magsasabi sa inyo dito, 60 years old, below, sabihin mo sa kanya, hindi ka pa pinapanganak, may networking na. Kasi 60 years old na po ang networking . Ano pa? Alam niyo to, networking? Tinuturo po ito sa University of Illinois in Chicago. Pangalawa, pag marketing student ka po sa LaSalle at Ateneo, alam niyo elective course? Elective. Pwede mo piliin. It's a 3-unit, full semester na kurso. Ang network marketing sa LaSalle at Ateneo. Sabi mo, 3 unit, maturuan ka lang. Ilang months ang semester, isang semester? 6 na buwan. Para matutunan mo ang networking sa LaSalle at Ateneo, 6 na buwan. At hindi ka pa, hindi ka kumikita kasi theoretical. Tama ba? May bayad pa, LaSalle. Samantalang sa AIM Global, kasama na doon sa 7,980 na binayaran nyo, tapos ayaw niya. Kaya hindi alam na maraming tao dito, para ka nag-enroll sa LaSalle. Magaling pa yung professor sa AIM Global kaysa sa mga taga-LaSalle. Ha? Oh. Ito hindi ako nagbibiro. This is really true. In the States, ladies and gentlemen, being the birthplace of network marketing, doon pinanganak ang networking . Alam niyo ba ilang kumpanya nasa networking ngayon sa Amerika? More than 3,000 companies ang nag-networking sa Amerika. Sa States, a division of Colgate and Palmolive, meron silang product na nag-distribute through network marketing. MCI, Telecommunications in the States, part of their division and distribution nila, network marketing. Practically lahat ng produkto ni-network doon, insurance, networking. Lahat, vitamin supplements, damit, real estate, lahat ng klase ng services and produkto nasa networking po sa Amerika. And kung ito baduy, bakit nag-exist sa States, being a first world country and number 1 economy in the whole world? Nag-gets yung ibig ko sabihin? Yes. So this is legitimate. That's why you have to be proud. Alam mo, sabi nga nila sa buhay, bago mo i-expect na madagdagan yung income mo, dapat madagdagan mo na yung kaalaman mo. Bakit maswerte ka na sa AIM Global ka? Halimbawa, nurse ka. Pag nurse ka, at hindi ka nag-AIM Global o networking, hanggang doon na lang sa nursing ang alam mo. Pero pag nag-networking ka, alam mo ba't lamang na malamang ka? Kasi yung mga kasama mo, nursing lang ang alam. Ikaw, alam mo pa, networking, kaya lamang na lamang ka. Dalawa alam mo sila, isa lang. Yes. Kaya swerte mo na tinawag ka dito. Eh, dami dyan tinawag, hindi narinig. Nagbingi-bingihan. Ikaw tinawag ka, isipin mo One of the best industry right now.
Bakit maganda networking, ladies and gentlemen? Kasi it is expected that the business that will thrive in the future, especially in the 21st century, the last part of the 21st century, which is right now, ang magta-thrive, true to its prediction, ladies and gentlemen, is no less than network marketing. Kasi, pag sinabing wellness revolution, ito po yung parang revolution ng mga baby boomers. Mga baby boomers, ito po yung mga pinanganak ng late 50s, early 60s, na kung kukumputin yung age ng mga taong ito ngayon, ito na po yung mga matatanda. Okay? Pero itong baby boomers, nung kalakasan nila, ito ang mga nag-contribute sa ekonomiya sa buong mundo. Kasi ito yung mga young entrepreneurs, young professionals, ito yung mga taong nasilayan nila from underdeveloped country, nagiging developed ang isang bansa. Sila yung mga bumibili ng bahay, sila yung nagpapalago ng ekonomiya, sila yung mga workforce. Noong panahon na lumalago pa lang ang mga bansa sa buong mundo. Unfortunately, right now, most countries already developed. Ito mga baby boomers na nagpalaki ng mga bansang ito because they are the workforce. Sila yung mga bata ng mga panahon na yun. Ngayong mga panahon na to, sila na yung mga pa-retired. And dahil pa-retire na itong mga to, syempre nakabili ng bahay, nakaipon ng konti, ito yung mga taong kahit paano may masasabing pera. Kaya lang, dahil syempre maganda yung buhay nila, these people would want to prolong their lives. Gusto nilang pahabain pa ang buhay nila. Kaya yun ang tinatawag na wellness revolution kasi itong mga taong to, gagastusin lahat, mabuhay lang ng matagal. Nagets niyo siya? Yes. Kaya magdidictate ng ekonomiya in terms of consumption and spending ay yung mga baby boomers. Ito yung mga yun. So, nabibili ng mga to. Bibili to ng mga wellness products. Any product, that is connected with general health and well-being. Na pampabata, pampaganda, anything that will make them feel good, look young, and feel better, ang tawag wellness revolution. It is predicted na may 4 na profession na makikinabang sa wellness revolution. Ang number 1 makikinabang dyan, yung mga medical professionals, mga doktor, mga chiropractitioners. Ito yung mga makikinabang dyan. Kaya lang, to maximize this, at ngayon mo nalaman itong wellness revolution, at alam mo, na dapat pala maging doktor ako, subukan mo mag-aral ngayon. Subukan mo para ikaw ito. Ha? By the time na graduate ka, tapos na yung wellness revolution. Tama ba? Another industry na makikinabang sa wellness revolution, yung mga food supplements, natural products, manufacturers kung tawagin. Ito, hindi kaya ito ng ordinaryong tao kasi itong mga manufacturers, bilyon ang puhunan ng mga yan for their machinery. So hindi tayo pwede dyan. Tama ba? Another industry na makikinabang sa wellness, yung tinatawag nating retailers. Sino itong mga retailers? Narinig nyo na yun, yung mga body shop, Body Works, yung mga, GNC, marami yan eh. And para makabili ka ng mga franchise nito, kailangan mo rin ng milyon. Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Pero alam mo, merong isang area na kung saan, kung ano magiging benefit ng medical professionals, kung ano magiging benefit ng manufacturers, kung ano magiging benefit ng retailers, pwede rin makinabang. Pare-pareho lang. Sino tawag doon? Walang iba, kundi mga network marketers or distributors. Oh. Ngayon, sa 4 na yan, saan ka pwede? Sa 4 na yan. Ha? Dito. Nandito ka. Kaya swerte natin kasi between 2010 to 2017, ang peak ng wellness revolution na yan. Ngayon, kailan ka sasama dito sa 2020? Mayaman na po kami noon, nagsisimula ka pa lang. Because the future belongs to those who see possibilities before they become obvious. Ang future daw, para sa mga taong nakikita yung posibilidad bago pa siya maging obvious. Huwag kang sasama dito sa in-global kung lahat ng katabi mo sa jeep ay may dala ng global package. Pagkatabi mo, lahat sila, sasama na ako ngayon. Dapat sumama ka pa ngayon pa lang habang nakikita mo wala pa masyado. Nag-guess niyo siya? Kaya nandito tayo sa network marketing. Nandito ka. Kaya ano ang future nito? Simple lang. When you join this business, when you join this company, ladies and gentlemen, this is business. And you know and you know, and I know for a fact, that the first step towards financial freedom is becoming your own boss. Yes. Bago ka maging mayaman, you have to be in business.
You have to become a boss of your own. As long as you are working for someone else, as long as you are beholden for someone else. I'm sorry to tell you, empleyado rin po ako before, but this really, changed my life nung narinig ko ito at na-realize ko. As long as you're working for someone else, as long as you are beholden to someone else, you will never become financially free. And dapat tanggapin mo yan kasi pag hindi mo tinanggap yan, you will not break free. Kung hanggang ngayon, naniniwala kayo sa pagmamahal mo sa boss mo, sa kumpanya mo na yayaman ka, I'm sorry to tell you, kailangan basagin mo yung belief na yan. That's the only way you can become free, by knowing the truth. Ang katotohanan, mga kaibigan, pag ikaw nagtatrabaho para sa ibang tao, yung ibang taong yun ang yumayaman, hindi ikaw. And whether you like it or not, you are just a commodity. Kasi pagdating ng araw na matanda na tayo at wala nang pakinabang, papalitan lang po tayo. And you have to accept that. Pag hindi mo tinanggap yan, mananatili ka dun sa poor people's thinking. And if you remain in that poor people's thinking, you will never become wealthy. In life, marami kang mga choices na gagawin na para sa sarili mo mabigat. Kasi matagal nang naka-instill sa'yo yung mga belief na yan. Wala pa tong mga to, matagal na tayo na-train para tayo nalagyan ng microchip dito. Na ang hirap tanggalin. Ano yung mga microchip na yun? Yung maririnig mo, di ba? Mag-aral ka mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Trabaho. Kaya pag may nakita negosyo, wala yan. Trabaho. Nakuha nyo? Ang pagkakadesign ng utak, 12,000 ang sweldo. Ito ang tama. Tama ba? Pag nakakita yung utak mo ng 50,000, ito ang hindi tama. Ito ang totoo. Ito ang hindi totoo to. Pag nakatin ng seminar, nakakita ang 500,000, ano sasabihin? Drug lord. Drug lord yan. Pero dun sa 15,000 nakita, yan, totoo yan. Totoo yan. Kasalanan mo ba yun? Hindi. We were built that way. Ganun ang pagkakadesign sa atin eh. Yun kasi yung naging laman ng utak. I was reading a book a while ago, ang belief level natin maraming impact. Isa doon, environment mo, upbringing mo, genetics mo, yung tiwala mo. Ang dami, there are about 8. In the future, I will be training this in AIM Global. Yung belief mo, maraming mga factors kung ba't ka nandyan. Pero ang isang pinakadugtong na sa topic natin, yung environmental tsaka pagpapalaki. Ang laki talaga ng impact ng pagpapalaki. Like, may study na if the parents are, divorced, karamihan ng mga bata pag lumaki, walang tiwala sa opposite sex. Kasi nga, ang environment nila is a broken family. Nagets nyo? May maraming nag-i-impact. And kung ano tayo ngayon, ang dami talaga ng impact dyan sa mga thinking na yan. Yun nga lang, pwede nating baguhin. The good thing about that, pwede mong baguhin kung sino ka, kung ano yung pagkakabuild sa'yo. Kung bibigyan mo lang ng chance yung sarili mo. Unfortunately, marami tayong first-timers, pag umattend ng OPP, ayaw bigyan ng chance yung sarili nila na magbago. Na hindi nila lang by joining AIM Global, babasagin natin dito yung mga wrong belief para magkaroon ng pagbabago ang buhay ng maraming tao. Kung yung mga wrong belief nasa iyo pa rin hanggang ngayon, you'll never become free. Kung hanggang ngayon you're clinging to employment, ladies and gentlemen, I have nothing against that. Do not resign. Gabi na, bukas kayo mag-resign. Wag po kayo mag-resign, but what I'm saying, ladies and gentlemen, make it a temporary basis. Huwag nyo itataya dyan yung buhay nyo, pangarap nyo, lahat, wag. Marami na pong nagkamali dyan. Madali lang naman tignan ng future sa employment eh. Tignan mo karamihan ng nag-retire kung anong klaseng buhay meron sila. So, ito, a chance for you to have a business of your own. Marami mga tao hindi mayaman kasi nga, uulitin ko, because of their mindset. Paano maniniwala? Bakit nyo kailangan baguhin ang mindset nyo? Karamihan sa atin, ang mindset, small time. Karamihan sa atin, ang mindset to work for someone else. Such that when you see an opportunity, you can make, you can make $500,000 every month. Hindi mo kasalanan na ayaw mo eh. You're built that way. Nagre-resist talaga eh. Meron ka talagang may mga cellular level ko nanginginig pag narinig yung $500,000 eh. Pero pag 12,000, tuwa-tuwa. Tama ba? Kasi parang appliances lang yan. Pag ang appliances, or certain appliances designed to have about 110 volts,
dapat ang isasaksak mo dyan, o sasaksakan mo, 110 lang. Subukan mong isaksak to sa 220, ano mangyayari? Sasabog eh. Kaya huwag kayong magtaka yung first timer nyo, sumasabog ang utak. Bakit? 110 ang pagkakadesign, 220 ang aim global. Tama ba? Yes. Ang pagkakadesign ng utak, 12 mil, ang aim global, 100,000 eh.